Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, July 24, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 3 araw bago ang sona ng Pangulo. Batasang Pambansa Complex, all systems go na! Mga progresibong grupo, handa na rin sa kanilang sariling ulat sa bayan. Ombudsman, naghaina ng reklamo para sa preliminary investigation laban kina ex-House Speaker Martin Romualdez at ex-Congressman Zaldico sa kasong plunder. Philippine Coast Guard at BFAR, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea sa ikalawang sunod na araw. Janet Lim Napoles, na-convict sa kasong malversation kaugnay ng 50 million peso ghost farm projects. Sa showbiz, Vice Ganda at Kim Chu, kumusta na ang friendship matapos magkasagutan sa social media? At silipin, bagong tuklas na bulaklak, ipinangalan kay Filipina music icon Lea Salonga. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 3 araw bago ang nakatakdang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakahanda na ang mga progresibong grupo sa isasagawang sona ng sambayanan sa Lunes, July 27. Samantala, nakahanda na rin ang mahigit 20,000 tauhan ng kapulisan para sa seguridad sa araw ng sona. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kasado na ang magiging sona ng sambayanan ng mga progresibong grupo sa Lunes sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kung saan ibibida ang mga effigy na ito. Bilang muka ni Marcos Jr. at Sara Duterte para ipakita na walang pinagkaiba yung dalawa. No? Nagbabangayan yung dalawang paksyon ng mga elites, ang dulo, walang ganansya sa taong bayan. Rain or shine, tuloy ang pagmarcha ng sambayanan para ihapag ang tunay na kalagayan sa ating bayan. Ayon sa mga grupo, tutuligsain nila ang umano'y kawalan ng aksyon ng Administrasyong Marcos sa problema ng kahirapan at korupsyon. Puro pahirap, puro dagdag perwisyo ang inabot. Hindi lang sa pagmahal ng presyo ng bilihin, ngayon pinakahuli tayo na may pinakamahal na kuryente sa buong Southeast Asia. Pakiusap ng mga grupo sa mga kapulisan, Sana huwag namang harang, huwag naman manakit. Pero kami, kung kami ay haharangan, hindi naman kami magigiit. At tingin ko, kung saan kami harangan, doon kami titigil at doon kami magpoprograma. nakahanda na ang aabot sa mahigit 21,000 na tauhan mula sa National Capital Region Police Office para sa seguridad sa araw ng SONA. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Walang namomonitor na seryoso o credible na banta sa seguridad ang Philippine National Police bago ang ika-5 sona ng Pangulong Marcos. Gayunpaman, nananatiling nakaalerto at agad na aksyon ng PNP sa anumang intel information na matatanggap. Ayon sa ahensya, all systems go na ang security preparations at minor adjustments na lang ang gagawin kung may bagong sitwasyon. Nakumpleto na rin ang mga inspeksyon, interagency coordination meeting, walkthrough at rehearsal. Kasama sa paghahanda ang pagtatayo ng command center malapit sa Batasang Pambansa Complex habang may hiwalay na monitoring center sa Camp Crame. Pagtitiyak ng PNP, igagalang nito ang karapatan sa mapayapang pagpoprotesta pero aaksyon kung magiging marahas ang mga rally o malalagay sa panganib ang publiko. Hindi rin nila pahihintulutan ang pagsusunog ng effigy o anumang bagay sa mga demonstrasyon. Wala pong threat. But of course, lahat po ng impormasyon, kung meron tayong marireceive, ay titignan po natin at kung kinakailangan ay
we will take the necessary actions. Nagpahiwatig si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tatalakayin niya sa kanyang ika-5 State of the Nation address ang mga isyu ng korupsyon na inilantad niya noong nakaraang taon kabilang ang kontrobersiya sa flood control projects. Sa mismong SONA na ihahayag ng Pangulo ang detalye nito pero anya, kasama rin sa ulat sa bansa ang mga nagawa ng pamahalaan mula sa huling niyang SONA. Kabilang dito ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at iba pang panlabas na hamon sa ekonomiya. Sa ngayon, mahigit 90% ng tapos ang aktwal na nilalaman ng kanyang talumpati. Abangan ang susunod na kabanata. I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. Mariing kinukondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang makailang ulit na pambobomba ng tubig ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito na ang ikalawang sunod na araw ng pag-water cannon ng China sa Pilipinas at ikatlong insidente ng kanilang agresyon ngayong linggo. Maghahatid lang sana ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng krudo at ayuda sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ngayong July 24 ng umaga. Pero naharap sila sa pagbobomba ng tubig mula sa Chinese Coast Guard vessels sa lugar. Sa ulat ng PCG, una silang binuntutan ng 6 na Chinese vessels. Hanggang sa bandang 6:26 a.m. ay binomba na ng tubig ang BRP Cape San Agustin. Pasado alas 7:30 naman, nang i-water cannon ng CCG ang sasakyan ng BFAR na BRP Datu Paduhinog. Habang 7:53 a.m. at 8:09 a.m. nang direktang tamaan ng CCG ang parehong barko. Pansamantalang nawalan ng koneksyon sa satellite internet ang naturang barko dahil sa insidente. Sa pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila, lehitimo umano ang kanilang paggamit ng water cannon para itaboy ang mga sasakyan ng Pilipinas na di umano ay nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Bagay na agad tinuligsa ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Giit ni Tariela, ang Bajo de Masinloc ay pasok sa teritoryo ng Pilipinas at ipinagtibay ang karapatan ng mga Pilipino sa katubigan sa 2016 arbitral ruling. Bagamat walang nasaktan sa insidente, mariing kinukondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong agresyon at delikadong aksyon ng China. Ito na ang ikatlong insidente ng panghihimasok ng China sa katubigan ng bansa matapos ang komprontasyon sa Ayungin Shoal noong Lunes na ikinasugat ng 2 Philippine Navy at ang water cannon incident sa Bajo de Masinloc rin nitong July 23. Nababahala si UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Tamase sa ikinikilos ng ilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tamase, hindi makatwiran ang hiling ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided ang prosekusyon dahil tungkulin anya ng prosecution na patunayan ang kaso nito habang depensa naman ang maghaharap ng kabilang panig. Mas malalim umano ang pag-aalala sa paraan ng pagtatanong ng ilang senator judges na mistulang nagko-cross-examine sa mga witness sa halip na magtanong lang para sa clarification. Dagdag pa ng UP Associate Dean, hindi dapat aktibong ginagampanan ng mga hukom ang trabaho ng prosekusyon o ng depensa. At kung mabigo ang isang panig na magharap ng sapat na ebidensya o magkamali sa paglilitis, hindi rin anya tungkulin ng hukom na itama ito. If the judge breaches certain ethical codes in court, what they need or what the prosecution would do in my example would be to go and ask for the inhibition of the judge, ask for a different judge in the case. We don't have that fail-safe in impeachment. The senators are given by the Constitution this very broad power to try and decide cases, and we can't ask for them to inhibit.
Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi siya biased o one-sided na saksi sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Matibag, nagsalita lang siya batay sa katotohanan, ebidensya, rule of law at sa kanyang mandato bilang NBI chief. Dumepensa rin si Matibag laban sa puna na hearsay o sabi-sabi lang ang kanyang testimonya. Paliwanag niya, bilang chief custodian ng NBI records, maaari siyang tumestigo batay sa mga official records na nasa pangangalaga ng ahensya. Nauna siyang tumestigo tungkol sa umano'y mga banta ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamilya nito. Humiling ang Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ng preliminary investigation laban kina Leyte Representative Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pa kaugnay ng umano'y flood control scam. Kabilang sa mga inirerekomendang kaso ang plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering. Ayon sa supplemental complaint, nagsabwatan umano sina Romualdez at Co. para sa humigit kumulang 56 billion peso na ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Nakabatay ang reklamo sa mga testimonya tungkol sa umano'y pagpili at pagpondo sa mga infra project kapalit ng kickback mula sa mga kontratista. Kabilang dito ang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ng mga dating security personnel ni Co tungkol sa umano'y cash deliveries kay Romualdez gamit ang mga maleta. Pero paglilinaw, hindi pa ito kaso na naihain sa korte. Dadaan pa kasi ang reklamo sa preliminary investigation bago magpasya ang ombudsman kung tuluyang magsasampa nga ng mga reklamo. Bumiyahin na patungong Sydney, Australia si kapamilya actress at host na si Ann Curtis para sa pinaka-aabangang ASAP Australia shows ngayong weekend. Kabilang ang actress host sa mahigit 30 kapamilya stars na magtatanghal sa TikTok Entertainment Center ngayong Sabado. Ayon kay Curtis, ito ang kauna-unahan niyang performance sa Australia kung saan siya lumaki. Excited din niyang makita ang Filipino fans at makasama ang pamilya kabilang ang kanyang ina na magmumula pa sa Melbourne. Magkakaroon ng 2 show ang ASAP Australia na may parehong star-studded lineup pero magkaibang set at performances. Excited naman ang maraming OFWs at guests para makisaya sa International Stop Down Under this year ng ASAP. Susunod, Bagyong Quiapo lumakas bilang severe tropical storm. Mga lugar na nasasailalim sa storm signal, alamin. At piso bumagsak sa panibagong record low. Kulelat na nga ba ang halaga sa Asia? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, lumakas po bilang severe tropical storm ang Bagyong Quiapo habang papalayo sa Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa karagatan ng Calayan Island, Cagayan. Taglay ng Quiapo ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng hanggang 130 kph. Kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, kabilang ang Calayan, Dalupiri at Fuga Islands. Signal number 2 naman sa Batanes, nalalawing bahagi ng Babuyan Islands, Hilagang Cagayan, Hilagang Apayao at Hilagang Ilocos Norte. Sakop naman ng signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, gayon din sa Ifugao, Benguet, Ilocos Region at Hilagat Gitnang Aurora. Magdudulot din ng habagat at ang outer circulation ng Quiapo ng malalakas na pag-uulan at pagbugso ng hangin sa maraming bahagi ng bansa. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Quiapo ngayong Biyernes ng gabi o madaling araw ng Sabado.
Magsasagawa rin ng sariling ulat sa bayan ang inter-religious at multisectoral group sa Lunes para ilahad ang anila ay tunay na kalagayan ng taong bayan. Kabilang sa mga panawagan ng mga grupo, ang anila ay tunay na pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal at ang pagsasapubliko ng financial records ng lahat ng mga opisyal. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Yan ang sigaw ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at ilang sectoral groups huling Biyernes bago ikalimang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa halip na makinig sa talumpati ng Pangulo, isasagwa nila ang kanilang sariling ulat sa bayan. Bukod sa huwad umanong pag-angat ng ekonomiya ng bansa, wala pa ring sapat na pananagutan sa mga sangkot sa anomalya sa pambansang pondo at flood control scandal. Justice must be served at must always be equal and not selective. Ang ating pagkakaisa ay tinatag sa katotohanan, hustisya, integridad at accountability. At ipapangalandakan ng Pilipinas ay upper middle income country na, gumiginhawa ang buhay, bumabagsak ang crime rate, etc. etc. Pero ang kwento, yung daigdig kung saan nandyan ang milyon-milyong mga Pilipinong naghihirap, yan ang ikikwento ng libo-libong magmamarcha sa zona ng sambayanan sa kahabaan ng Commonwealth. Kakalampagin din ng grupo ang mga opisyal ng gobyerno na isapubliko ang kanilang bank records para sa transparency. Dapat kayong lahat buksan na ninyo sa publiko ang inyong bank and tax accounts. Kasi kung yung kay VP Duterte lang ang bubuksan, alam na natin ang resulta. Yung survey, alam na natin, lalong dadami ang kanyang mga dati ng supporters kasi ang iniisip nila ay pamumulitik kay impeachment. Ipapanawagan din ng grupo na isulong ang mga panukalang magpapababa sa binabayarang buwis ng mga manggagawa. Binigyan ng permit ng Quezon City Local Government ang 3 multi-sectoral groups para makapagdaos ng kilos protesta sa Commonwealth Avenue sa araw ng SONA. Sinabi ng Malacanang na asahan ang malaking pagbubunyag sa talumpati ng Pangulo lalo't siya mismo ang nagsulat nito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Umangat man sa upper middle income status ang Pilipinas sa World Bank, matinding kahirapan naman ang pinasan ng karaniwang mamamayan sa mga nakalipas na buwan. 3 araw bago ang SONA, giit ng isang ekonomista, malaki ang dapat patunayan sa nalalabing 23 buwan ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Talamak na korupsyon sa infrastructure projects at nakalululang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ilan ito sa mga isyu ng bayan sa ilalim ng lideratong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes, July 27. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, malaki ang epekto nito sa pag-anod ng tiwala ng taong bayan. Mahal yung crudo, tapos apektado yung ibang presyo ng bilihin. No? Tumaas yung presyo ng bilihin, pati yung gastusin nila, nagiging mahal, yung interest rates tumataas. Gayon din aniya sa paninindigan ng mga investors sa Pilipinas. So, kaysa naman mapunta sa korupsyon, they would rather not spend. Nitong linggo lang pumalo sa mahigit 11 pesos ang itinaas kada litro ng produktong petrolyo at halos 20 pesos na pagtaas naman noong Abril. Bunsod pa rin niya ng kaguluhan sa Middle East. Nitong Abril din bumili sa record high na 7.2% ang inflation rate sa bansa, ang pinakamataas mula pa noong March 2023. Sa gabal din aniya sa paglago ng ekonomiya ang gulo sa politika, kabilang na riyan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Imbis na magtrabaho yung lawmakers sa reform measures, no, naaagawan ng oras at atensyon yung pagpasa nila ng iba't ibang, yun, binanggit natin na priority reform measures na makakatulong sana sa ekonomiya natin. Mahalaga aniyang makumpleto ng gobyerno ang mga infrastructure projects na natenga na dahil sa korupsyon. Kailangan pa talaga yung catch-up spending, no? Yung lalo na on infrastructure kasi may underspending yung government late last year because of the anomalous flood control projects. So, isa aniyang maaring magpalago ng ekonomiya ay ang Pax Silica, isang inisyatibo ng Amerika para bumuo ng global supply chain para sa semiconductors, kabilang dito ang Pilipinas. That's the biggest opportunities, no?
maging mas conducive yung business environment, mag-attract na maraming both local and foreign investors, maglikha ng maraming hanap buhay. Ngayong taon lang inanunsyo ng US at Pilipinas ang planong pagtatayo ng isang AI at semiconductor industrial hub sa Luzon Economic Corridor para makahikayat ng mga mamumuhunan. Giit ng ekonomista, lahat ng ito ay dapat patunayan sa nalalabing 1 taon at 11 buwan ng Administrasyong Marcos. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Ang laban kontra korupsyon ang nangungunang isyong gustong talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA sa Lunes. Sa PulseAsia survey na isinagawa mula June 28 hanggang July 6 sa mahigit 2,000 sumagot, 29.8% o halos 3 sa bawat 10 Pilipino ang gustong makarinig ng update sa anti-corruption campaign ng pamahalaan. Partikular na hinahanap ng publiko ang investigasyon at pananagutan ng mga sangkot sa flood control scam. Ayon sa PulseAsia, naniniwala ang maraming Pilipino na nagagamit ng mga makapangyarihang tao ang kanilang impluwensya para makaiwas sa pananagutan. Lumalalim din ang pagkadismaya ng publiko dahil hindi natupad ang pahayag ng Pangulo na may mga makukulong bago ang Pasko. Pumangalawa naman sa mga isyong gustong talakayin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang din ang kabuhayan, paglaban sa kahirapan at kampanya kontra iligal na droga. It would be fair to say that the public feel a bit more frustrated that the promises in terms of what should have happened did not happen. Remember that before the end of last year, the President himself said that before Christmas, there will be a number of people behind bars. And that did not happen. Mga ka-A to Z, hindi pa tapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo dahil posibleng magkaroon muli ng malakihang oil price hike sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading sa world market, tinatayang aabot sa 6 na piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Mahigit 5 piso naman ang inaasahang iaakyat sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 4 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa mga kumpanya ng langis, dulot ito ng pangamba sa posibleng pagkagambala ng oil supply, habang nananatiling sarado na naman ang Strait of Hormuz. Malalaman naman ang final na price adjustment pagkatapos ng 5 araw na trading. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra US dollar sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes, July 24. Nagsara ang palitan sa 61 pesos at 84 centavos kada 1 US dollar. 10 sentimo itong mas mababa o mahina kaysa sa dating all-time low record noong Abril. Dahil dito, ang Philippine peso na ang isa sa pinakakulelat sa halaga ng pera sa Asia ngayong taon. Samantala, kinumpirma ni Transport Secretary Giovanni Lopez na nakahanda umano ang pamilya Villar na idonate ang kanilang mga lupain para sa pagpapatayo ng LRT-1 Extension Project sa Cavite. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na iniimbestigahan ng mga Villar dahil sa umano'y pakikialam sa orihinal na ruta at plano ng naturang LRT extension para idaan sa kanilang ari-arian sa C5 Road sa Las Piñas City. Panibagong conviction para sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Hinatulan ng Sandigan Bayan 6th Division si Napoles kasama si dating Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan ng tig-10 bilang ng malversation kaugnay ng umano'y paglilipat ng 50 million pesos na tulong dapat para sa mga fertilizer at kagamitan sa bukid. Kinatigan ng korte ang ipinresentang kaso ng prosecutors. Ang alegasyon, pineke umano ang hiling na ayuda mula sa 10 local government units sa Luzon, pero napunta lang ang pondo ng DAR sa 10 pekeng non-government organization ng o NGO ni Napoles. Naharap si Pacturan sa hanggang 19 na taon na pagkakakulong sa bawat bilang ng malversation at habang buhay na diskwalipikado sa paglilingkod sa pamahalaan. Si Napoles naman may hiwalay pang hatol ng 10 bilang ng graft. Kapwa rin ipinababalik
ibinalik sa dalawa ang 50 milyong piso sa National Treasury. Una nang nakonvict si Napoles ng kasong plunder kaugnay naman ng umano'y maling paggamit ng mahigit 500 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF ni ex-Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kaugnay ng napipintong pagsasara ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, nananawagan ang mga kaanak ng political prisoners at ang grupong kapatid sa Department of Justice na huwag ilipat sa malalayong prison facilities ang kanilang mga kamag-anak. Nagtungo ang grupo sa DOJ ngayong Biyernes para maghain ng liham kay Secretary Frederick Vida. Kasalukuyang inililipat ng Bureau of Corrections sa mga person deprived of liberty sa mga prison at penal farms sa Occidental Mindoro, Palawan at Zamboanga City. Ayon kay kapatid spokesperson Fides Lim, karamihan sa political prisoners sa Bilibid ay may mga pamilyang nakatira sa mainland Luzon kabilang ang Metro Manila at Bicol Region. Suportado umano ng grupo ang regionalization pero dapat isaalang-alang ang tirahan ng pamilya alinsunod sa Mandela Rules. Nasa 10 political prisoner na umano ang nailipat habang 45 pa ang nasa Bilibid at nakatakda ring ilipat. Mahihirapan po kami sa pagdalo kasi kung dito nga lang po na malapit, hindi ko siya mapuntahan. Tapos hindi ko rin yung mga kailangan niya. Eh yun po sana, ang hinihiling namin, wag na lang mapalipat. Pageant fans, excited na ba? Mahaba-habang araw ang inaasahan para sa mga Filipino fans sa November 25 dahil ilang oras lang ang pagitan ng coronation final ng Miss Universe at ng Miss International Pageants. Gaganapin ang 75th Miss Universe coronation sa Coliseo de Puerto Rico sa November 24. Umaga po yan sa Pilipinas kung saan ipapasa na ng reigning at controversial Miss Universe na si Fatima Bosch ng Mexico ang corona. Habang sa araw din na yan, gaganapin ang Miss International 2026 coronation sa Tokyo Dome City Hall sa Japan o hapon paggabi naman sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng final competition ang dalawang major international pageant na ilang oras lang ang pagitan. Kakatawan sa Pilipinas sa Miss U, si Bea Milan Windorski para sa ikalimasan ng corona, habang handa rin sa laban si Miss International Philippines Katrina Ann Johnson para makuha naman ang ika-7 Miss International crown ng bansa. Sa aming pagbabalik, it's Showtime host Vice Ganda at Kim Chiu. Magkaaway nga ba? Dahil nakalimutan ni Vice sa speech sa FAMAS. At kanino kayang award-winning singer ipinangalan ang bagong tuklas na bulaklak sa Surigao del Sur? Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Matapos ang naging mainit na palitan ng mensahe sa ex o former Twitter, nilinaw ni Unkabogable star Vice Ganda na hindi anya sila magkaaway ng kapwa It's a Showtime host na si Kim Chiu. Nagsimula ang issue matapos punahin ng ilang tagahanga ni Kim ang hindi pagbanggit ni Vice sa pangalan ni Kim sa kanyang acceptance speech sa FAMAS Broadcast Awards bilang Best Host for Entertainment. Say ni Vice, toxic, entitled, at katsipan ang ilang komento ng mga supporter ni Kim. Pinayuhan din niya ang sariling fans na huwag maging masama sa iba sa ngalan ng pagsuporta sa kanya. Sumagot naman si Kim at sinabing hindi dapat tawaging katsipan ang naging reaksyon ng kanyang fans na maaaring naging protective lang dahil sa pagmamahal sa kanya. Ani Kim, hindi kinukonsinti ng aktres ang masasamang komento pero sana ay hindi na lumaki ang issue. Matapos namang mag-trend ang kanilang mga pangalan, say ni Vice Ganda na nagkausap na sila ni Kim Chiu at anya, hindi sila magkaaway kundi magka-message pa sila as in. Isang bagong tuklas na uri ng bulaklak ang ipinangalan sa natatanging music at theater icon ng Pilipinas na si Lea Salonga.
Tingnan ang Begonia lea salongae. Isa itong bagong species ng halaman na matatagpuan sa Tagus, Surigao del Sur sa Mindanao. Ayon sa lathala sa International Scientific Journal ng mga Filipino scientists na nakadiskubre nito, pambihira ang puting balahibo na tumutubo sa tangkay at dahon ng bulaklak. Natatangi ito sa iba pang uri ng begonia kaya't nararapat na bigyan ng bagong pangalan. Napili ng scientist na ipangalan ito kay Lea Salonga bilang pagkilala sa kanyang natatanging talento at tagumpay. Mula sa Miss Saigon sa West End at Broadway hanggang sa pag-awit bilang si Princess Jasmine at Mulan sa Disney Films. Talagang pambihira ang ganda at galing ni Lea tulad ng bulaklak na ipinangalan sa kanya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong Code of the Night ngayong Biyernes ay mula sa ika-34 na Pangulo ng Amerika na si Dwight Eisenhower. Ang sabi niya, ang pinakamahalagang katangian ng isang pinuno ay ang hindi matatawarang integridad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.